Queen, hindi pa ba tapos yung paglilihim mo? Kunot noon na tanong sa kanya ni Ethan. Sa susunod, huwag ka na magbuntas ha. Nakakainis talaga. Inis nitong ani mula sa itaas ng puno. Bakit ka na naman ba naiinis sa Ethan? Inosente niyang tanong dito. Ano ba sa tingin mo? Para akong aswang dito sa itaas ng puno dahil halos hindi na ako umaalis dito. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na huwag ka na umalis dyan? Ikaw lang naman ito nagdesisyon na tumira ka dyan sa itaas ha. Wala naman ako sinasabi na manatili ka sa itaas hanggang sa hindi ako nanganganak. Sagot niya kay Ethan habang nakasakay siya sa duyan. Nagpabili kasi siya sa kapatid niya ng duyan. Ito na rin ang nagtali sa magkabilang puno ng mangga kung saan laging umaakyat si Ethan. Nasa ibaba siya habang baliw ay nasa itaas. Gumawa na nga rin ito ng treehouse sa taas kaya kadalasan ay napagkakamalan itong aswang lalo na sa gabi. Muntik pa nga itong mabaril ng daddy niya noong nakaraang linggo dahil ginulat nito ang huli. Bigla ba naman itong tumalon mula sa itaas eh. Alakas kasi ng tama sa utak. Nakakahiyang buhayin pero nakakaawa naman na patayin. Ang mga kasambahay nila minsan nagrereklamo na dahil aatakihin daw ang mga ito sa puso kapag ipinagpatuloy ni Ethan ang kabaliwan nito. Tapos ngayon sinisisi siya nito samantalang wala naman siyang sinabing maging aswang ito habang nagbubuntis siya. 5 buwan na ang ipinagbubuntis niya kaya halatang halata ng umbok ng kanyang tiyan. Araw-araw lagi niyang naalala si Joshua. Minsan nga gusto na niya itong puntahan kaya lang baka asarin siya nito. Queen, patawarin mo na si Joshua para hindi na ako mahihirapan ng ganito. Hirap na kasi ako eh. Araw-araw na lang yata, yan ang bukang bibig ni Ethan. Bakit naman? Masarap nga ng buhay mo eh. Paano naging masarap ang buhay ko dito sa itaas? May pangangailangan din ako, Queen. Langya, 5 buwan na yan tiyan mo kaya 5 buwan na rin akong tigang. Bulyaw nito. Uminom ka lang ng maraming tubig para hindi ka matuyuan. May patigang-tigang ka pang nalalaman. Lumalambitin ito sa isang sanga na medyo may kaliitan. Kapag ito nalaglag, siguradong matutodas ito. Wala naman nagaanong bunga ang mangga kung bakit hindi pa ito bumaba. Alis ako mamaya, Ethan. Sasama ka ba? Saan? Sa mall lang. Para talaga itong unggoy dahil halos lumundag itong pababa. Siguradong tatanungin siya nito kung ililibre niya ito. Sama ako, Queen. Libre mo ako, ha? Sinabi na nga ba eh. Ayoko na may kasamang unggoy. Napapangitan ako sa mukha mo. At saka, mamimili ako ng mga gamit nitong anak ko. Ayoko na storbo. Sama ako, Queen. Sigurado naman akong hindi ka papayagan ni Tito na umalis. Kaya para payagan ka niya, sasamahan na lang kita. Nakangiti nitong wika na ngayon ay nasa harapan na niya at nagpo-poppy eyes pa. Inarapan niya naman ito at dahan-dahan na ibinaba ang mga paa mula sa duyan. Saka ka dalang sumama, Ethan. May dadaanan din kasi ako mamaya. Sino? Si Joshua ba? Umiling siya. Bakit ko naman pupuntahan ng lalaking yun? Labas sa ilong na tanong niya kay Ethan. Kunwari ka pa. Alam ko naman na namimiss mo na yung tao. Ayaw mo lang aminin. Bakit kasi ayaw mo pang patawarin? Alam mo, Queen, nabalitaan ko na hindi na raw kumakain si Joshua. Panay na lang ang inom ng alak na lalaking iyon. Kaya kung ako sa'yo, patawarin mo na. Mabilis siyang napatingin kay Ethan. Nawalan na raw ng ganang mabuhay simula nang iwanan mo. Who told you that? Yung 2 niyang kaibigan. Mabilis na itong sagot. Sa tuwing umaalis ako dito sa mansyon, doon ako nagpupunta sa B-night. Ang saya ko nga eh. Libre ba naman ang inumin ko palagi? Basta talaga libre, ang bilis mo eh, no? Tigas talaga na mukha mo, Ethan. Di ka man lang ba nahihiya? Libre na yun, Queen. Kaya bakit ko tatanggihan? Sadyang mabait lang talaga itong kaibigan mo kaya pinagpapala. Pinagpapala? Palahin ko mukha mo dyan eh. Sabihin mo makapal lang talaga yung pagmumukha mo. Tumas baba ang mga kilay nito. Nakakainis yung mukha mo, Ethan. Bumalik ka na nga sa itaas. Sana hindi mo maging kamukha itong baby ko. Parang lugi ka pa. Mas gwapo pa nga ako kasi sa tatay ng anak mo eh. Kumunot ang noon niya. Pati yata butas ng ilong niya ay lumaki na rin. Asa ka? Mas gwapo pa rin si Joshua kaysa sa'yo, no? Siyempre, sasabihin mong gwapo ang lalaki iyon kasi tatay ng anak mo. Pero kung hindi, malamang ako mas gwapo sa paningin mo. Mas gwapo pa rin siya. Anya at pagkatapos ay tinalukuran niya na ito para maligo dahil mamimili siya ngayong araw. Nang makarating sa mall, hindi niya alam kung anong uunahin niya. Kakain ba muna siya o mamimili na ng mga gamit ng anak niya? Kalaunan, pinili niya ang huli. Sasama sana sa Ethan kaya lang hindi ito pinayagan ng daddy niya. Kaya nangyari, siya na lang mag-isa ang umalis. Napapangiti siya habang namimili ng mga newborn dress sa loob ng mall.
Nararamdaman niya na rin kasi paminsan-minsan ang paggalaw ng kanyang anak sa sinapupunan niya. Kung kasama niya lang siguro si Joshua, matutuwa iyon kapag nalaman nitong lalaki ang magiging anak nila. Saglit siyang napahinto sa ginagawang pagpili na makaramdam ng gutom. Lagi na lang siya nakakaramdam ng gutom. Mabuti na nga lang at hindi siya tumataba kahit kain siya ng kain. Kaya naman napagdesisyonan niyang kumain na muna dahil kumakalam na talaga ang sikmura niya. Kahit kumain naman siya bago siya umalis. Pagpihit niya paharap na bangga siya sa isang matigas na bulto. Mabuti na lang at hindi gaanong nasagi ang tiyan niya dahil kung hindi baka mabugbog niya ito kahit nabuntis pa siya. Are you blind? Nainis niyang tanong sa taong parang harang sa daraanan niya habang hinihimas ang tiyan niya. Nang hindi ito sumagot ay napilitan siyang magtaas ng tingin habang nalilisik ang dalawa niyang mata. Ganoon na lang ang pagkagulat niya dahil ang taong bumangga sa kanya ay walang iba kundi si Joshua. Para itong namatanda dahil nakanganga na lang ito habang nakatitig sa nakaumbok niyang tiyan. Parang gusto niyang umiyak sa sobrang pananabik dito pero hindi niya iyon gagawin. Pero sa totoo lang tuwing gabi, lagi niyang hinahanap ang presensya nito. Halos araw-araw siyang natutokso na puntahan ito sa condo unit na pag-aari nito pero nangingibabaw pa rin ang nararamdaman niyang inis. Binangga niya ito sa balikat bago nagmamadaling umalis dahil nagbago ng isip niya. Sa susunod na araw na lang siya mamimili o kaya mag-uutos na lang siya. Ipapakita niya rito na hindi siya nito basta-basta makukuha. Pagdating niya sa parking lot, binuksan niya kaagad ang sakyan niya at pinaandar iyon ng mabilis na akala mo'y hindi siya buntis. Pagdating sa mansyon ay nagulat na lang siya dahil nauna pa ito sa kanya kaya pinamewangan niya ito. Langya, baka si Ethan na nagsabi dito kung saan siya nakatira. Mahilig sa libre ang gagong iyon kaya hindi malayong iyon ang nagsabi. Baka nilibre lang ito ni Joshua pagkatapos ay ikinanta na siya. What are you doing here? Mataray niyang tanong dito. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Marami ng baliw dito kaya huwag ka nang dumagdag pa. Patakbo itong lumapit sa kanya at marahan itong hinaplos ang tiyan niya. Did I hurt him? Nagtataka siyang napatingin dito. Ang mga mata nito ay punong-puno ng iba't ibang emosyon habang palipat-lipat ang tingin sa mukha niya at sa dinadala niya. Paano kaya nito nalaman na lalaki ang dinadala niya? Paano mo nalaman na lalaking anak ko? Paano mo nalaman na dito ka nakatira? Anong kailangan mo? Sunod-sunod niyang tanong kaya napahinto ito sa paghaplos sa tiyan niya. Ako ang gumawa niyan kaya alam kong lalaki yan. Pahayag nito na medyo may kalakasan ng boses kaya inarapan niya ito. At saka, anak natin yan. Anak nating dalawa. Pinagdiinan pa talaga nito ang salitang anak. Hindi rin ito pinansin ang mga tanong niya. Iyabang, hindi lang naman itong gumawa sa baby nila dahil pareho naman sila naghira para mabuong anak nila. Akala mo naman siya lang ang gumawa, samantalang ako nga itong mas nahihirapan. Nainis niyang wika dahilan para tumawa ito ng malakas. Hindi pa sana ito titigil kung hindi niya ito sinipa sa binti. Dong! Nakakainis yung tawa mo. Sitan niya. Nakakaagaw na kasi sila ng atensyon. Bago pa man matukso na halikan ng mga labi nito ay tinalikuran na niya ito para pumasok sa loob. Nagulat na lang siya nang bigla siyang akbayan ni Joshua kaya bahagyan niya itong siniko sa tagiliran. Lagi mo nila ako sinasaktan. Mabuti na lang talaga at lalaki magiging anak natin dahil kung hindi kawawa na naman ako. Paglabas niyan, isusumbong ka sa kanya. Mabuti sana kung makikinig sa iyo tong anak mo. E paano kung ako magsumbong sa kanya? Sasabihin ko lang naman na ipinagtabuyan mo ko at itinanggi mo din siya. Bigla itong napabitaw mula sa pagkakaakbay sa kanya at kinabig siya nitong paharap. Hinawakan nito ang magkabila niyang balikat at tumitig ito sa mga mata niya. Pwede bang huwag mo kong isumbong sa kanya? Ilang buwan ko rin naman na pinagsihan yung mga sinabi ko eh. Pakiusap nito sa kanya habang nakanguso. Lumuhod pa ito at hinalik-halikan ng tiyan niya. Hi little one, I'm your father. You will be out in 4 months. I'm so excited to see you. I'm so sorry for what I told you. I didn't mean that. Alam ko naman talaga na ako ang tatay mo dahil ako lang naman ang gumalaw sa mommy mo. Pinitik niya ang tenga nito dahil nakakahiya ang mga pinagsasasabi nito. I forgot anak. Inakit nga pala ako ng mama mo kaya ka namin nabuo. Dugtong pa nito habang nakangisi. Dahil sa inis niya ipiningot niya ito sa tenga kaya napilitan nitong tumayo. Anong sinabi mo? Inakit kita? Ang kapal naman ng mukha mo, Joshua. Ayos lang yun. Nagpaakit din naman ako eh. At saka gustong gusto ko kaya na inaakit mo ko. Kasi kapag naakit ako sa'yo, alam mo na kung saan tayo humahantong, di ba? Pervert. Ako sa niya.
Nginitian siya nito kaya tinaasan niya ito ng kilay. I missed you. Nito sabay halik sa labi niya. Hindi ito nakontento sa isa dahil paulit-ulit siya nitong hinalikan. I love you. Lumod ulit ito at hinalikan din ang tiyan niya. I love you, anak. I love both of you. Sinsero nitong pahayag. Umuwi ka na dahil baka makita ka ni Dad. Pagtataboy niya. Pwede ba akong sumama sa iyo sa loob? Nag-aalangan itong tanong sa kanya. Hindi pwede. Pero kung porsigido ka, bahala ka. Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo na hindi magiging madali ang lahat kaya ihanda mo yung sarili mo. Anya na may kasamang babala. Papahirapan niya muna ito bago niya ito patawarin dahil hindi biro ang ginawa nitong pagtataboy sa kanilang mag-ina. Kahit mahal niya ito, hindi ibig sabihin na patatawarin niya ito basta-basta. Kailangan nitong maghirap muna bago nito ulit makuha ang tiwala niya at pagmamahal. What happened, Dad? Kunot ang noon na tanong ni Daphne sa ama nito at pagkatapos ay tumingin din ito sa kanya. Bakit ganyan ang itsura mo, Joshua? Tanong naman ito sa kanya. Anong pinagagagawa mo sa buhay mo? Para ka nagbubungkal ng lupa, Joshua. Matino pa ba yung isip mo? Paano ba naman kasi sinama siya ng kaibigan na Daphne at nanda din ito sa training field na kung saan nag-ensayo para maging mahusay ka sa pakikipaglaban. Ano ba naman ang alam niya sa mga ganoon? Negosyante siya kaya wala siyang alam sa mga martial arts. Pinaghalong pagod at gutom ang nararamdaman niya ngayon. Daig niya pa ang hinampas ng paulit-ulit dahil ang lalaki ng katawan ng mga nakalaban niya. Halos araw-araw ganoon ang ginagawa ng dalawa sa kanya. Pinipilit siyang gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Hindi naman siya makakatanggi dahil lagi siyang tinututukan ng baril ng dalawa. Kaya sa mamatay siya, edi sasama na lang siya at susunod kahit labag sa loob. Sa palagay niya, pinapahirapan siya ng dalawa hanggang sa siya na ang kusang sumuko kay Daphne. Inaamin niya naman na malaki talaga ang naging kasalanan niya dito dahil ipinagtabuyan nga naman siya. Kaya sa sobrang inis niya, sinugod niya rin noong araw na iyon si Carmina at nagsama na rin siya ng mga pulis. Sinigurado niyang hindi na ito makakalabas ng kulungan habang buhay. Kinausap niya rin si Mang Ato at baka sa mukha ng matanda ang pagsisisi. Ganon din ang mga taong umampon kay Carmina. Pinatawad niya na ang mga ito at pinaubaya na lang sa mga alagad ng batas. Dahil marami pa siyang dapat asikasuhin at isa na doon ang panunuyo niya sa ama ni Daphne. Hindi na siya nakakapasok sa trabaho dahil lagi masakit ang katawan niya. Mabuti na nga lang at naintindihan iyon ng kuya Jaime niya dahil kahit hindi niya ito totoong kapatid, lagi pa rin itong nakaalalay sa kanya. Kung susuko na raw siya sa kakahabol kay Daphne, hindi na raw siya nito pahihirapan pa. Pero kung pagpapatuloy niya ang kagustuhan na makasama si Daphne, kailangan niya munang paghirapan ang lahat. Kaya heto siya ngayon naghihirap at nagdurusa sa mga pinapagawa nito. Taningnan na siya ng daddy nito na para bang sinasabi nito na huwag siyang magsusumbong kay Daphne dahil lalo siya nitong pahihirapan. Bakit ang dumi mo? Ano na naman bang ginawa mo? Tanong ulit ni Daphne sa kanya. Nadapa kasi ako kaya nadumihan ako. Pagsisinungaling niya. Sa tanda mo niya, nadapa ka pa? Siguro sa ibang direksyon ka na naman nakatingin, no? Siguro may nakita kang babae kaya ka nadapa. Pag-aakusan nito, wala akong ibang babae ang tinitingnan kundi ikaw lang. Kahit marami pang dumaan sa harapan ko, baliwala ang mga yun. Saad niya rito habang pinapagpagan ang suot niyang damit. Ang dumi niya naman kasi talaga. Nandito siya sa mansyon nila Daphne. Madalas siya dito pero hindi sila nagtatabing matulog dahil ayaw ni Tito Steele. Nabuntis na nga niya lahat-lahat tapos ayaw pa siyang payagan na makatabi ito. Bakit ka nga nadapa? Wala nga akong ginagawang masama, Daphne. Sa tingin mo ba? Gagawa ko ng kalokohan kayong kasama ko ang daddy mo at itong kaibigan mo? Kabuuan na nito ngayon kaya hindi siya umaalis dahil inaasahan na nilang mga anak na ito anumang oras. Pwera na lang kapag niyaya siya ng daddy nito. Wala talaga siyang pagpipilian kundi ang sumama. Hindi naman siya kasama, Queen. Mabilis siyang napatingin kay Ethan na magsalita ito. Napakasinungaling talaga nito kahit kailan. Nagugulat nga kami ni Tito dahil halos araw-araw ang dumi ni Joshua. Alam mo naman na matalino itong kaibigan mo kaya nag-imbestiga kami. What do you mean, Ethan? Tanong ni Daphne na mukhang paniwalang-paniwala sa unggoy na ito na laging nasa itaas ng puno. Lagi siyang umaalis, diba? Nagduda na nga kami kay Joshua kaya sinundan namin siya. Doon namin nalaman na may babae siya. Mas maganda, mas sexy at mas kaakit-akit. Sa madaling salita, wala kang sinabi sa bago niya ngayon. Pagsisinungaling ni Ethan kaya bigla siyang napasigaw dahil sa sobrang inis. What the hell?
Huwag kang maniwala dito sa baliw mong kaibigan. Wala akong ibang babae dahil ikaw lang nag-iisang babae sa buhay ko. Go home, Joshua. I don't wanna see your face again. Malamig nitong wika. Pagkasabi noon ay tinalikuran na siya ni Daphne kaya hinarap niya si Ethan. Oo. Anito habang dahan-dahan na umaatras at kalaunan ay tumakbo ng mabilis at nagmamadaling umakyat sa puno. Asshole! Nainis niyang wika sa kawalan kasabay ng paghilot niya sa sariling batok. Puro na lang kasinungalingan ang mga pinagsasasabi nito. Lagi siyang sinisiraan nito kay Daphne kaya tuloy galit na galit sa kanya ang huli. Maybe he needs to take a break. Lagi na lang kasi silang nagtatalo ni Daphne dahil sa kagagawan ng kaibigan nito. Tito, pagtawag niya sa ama ni Daphne. Uwi na po muna ako sa kondo ko. Kapag hinanap po ako ni Daphne, tawagan niyo po ako kaagad. Tumango naman ito at pagkatapos ay tinalikuran na din siya. Minsan parang gusto na niya sumuko. Kung kailan kasi sinusuyo, saka naman lalong nagmamatigas. Ano pa bang kulang? Halos siya nga ang gumagawa ng gawaing bahay. Yung mga kasambahay halos wala nang ginagawa dahil siya na ang gumagawa sa lahat. Isang beses lang siya nagkamali pero parang habang buhay niyang pagdudusahan iyon. Balak niyang matulog pag uwi niya sa kondo niya dahil ilang araw na siyang walang maayos na tulog. Naglalakad na siya palabas habang laglag ang kanyang mga balikat nang tawagan siya ni Daphne. Joshua, saan ka na naman pupunta? Sigaw nito kaya napahinto siya sa paglalakad. Kung kumilos ito parang hindi ito buntis dahil ang bilis nitong nakarating sa harapan niya. Saan ka pupunta? Uuwi muna ako sa kondo ko, Daphne. Babalik din ako kaagad. May gusto ka bang ipabili sa akin? Umiling-iling ito. May gusto ka bang kainin? Ang baby natin. Umiling ulit ito bilang tugon. Hinalikan niya ito sa noo at niyakap ng mahigpit. Pumasok ka na sa kwarto mo kaya doon ka muna sa duyan mo para mabantayan ka ng kaibigan mo habang wala ako. Are you going to meet her? Nagsalubong ang mga kilay niya dahil nagtataka siya sa naging tanong nito. Her? Naguguluhan niyang tanong. You're new girl. Napaismid tuloy siya nang wala sa oras. Naniwala ka na naman sa kaibigan mo. I will never do that to you and to our future son. At saka sa condo unit lang ako pupunta. Pwede ba akong sumama? No. Kabuanan mo na ngayon kaya kailangan natin mag-ingat. Hindi ko pa naman due date. Nakanguso nitong wika. Napatingin tuloy siya sa malaki nitong tiyan. Iniisip niya kung kakayanin ba nito na ilabas ng normal ang anak nila. Ngayon palang natatakot na siya dahil baka mag-agaw buhay ito kagaya ng mommy niya. Kaya nga hindi na siya nasundan pa dahil baka raw mamatay na ito kapag nabuntis ulit. Lagi na lang ako nandito eh. Gusto kong maglakad-lakad, Joshua. Nagpaalam ka ba sa daddy mo? Baka hanapin ka niya. Ikaw naman ang kasama ko eh, kaya hindi naman yun mag-aalala. Napatingin sila kay Ethan na kumakaway-kaway sa itaas ng puno habang sumisigaw-sigaw ng kung ano-ano. Lagot ka, Queen! Sabi ni Tito, huwag ka daw aalis dito. Papaluin niya kayong dalawa kapag umalis kayo. Imbis na mainis, minsan natatawa siya sa mga pinagkagagawa nito. Kung titingnan mo kasi si Ethan para itong baliw. Pero kapag nagseryoso ito, hindi mo akalain na kaya nitong patumbahin ng sino man sa iglap lang. Napanood niya kasi kung paano ito makipaglaban. Samantalang siya, 7 oras na yata ay wala pa siyang napapatumba. Kahit isa, nung isinama siya nitong mag-ensayo. Let's go, Joshua. Hinatak na siya ni Daphne palabas habang may mga sinasabi pa ang kaibigan nito. Don't mind him. Pagdating nila sa condo unit niya, hindi maipinta ang mukha ni Daphne. What's wrong? Nag-aalala niyang tanong. Ang likot ng baby natin, Joshua. Dahil sa sinabi nito, lumuhod siya para kausapin ng anak na nasa sinapupunan nito. Buddy, stop kicking. Tumingala siya kay Daphne. Hindi kaya gusto na niyang lumabas? I don't know. Humiga ka muna sa kama. Baka kaya kasi nasipa dahil gutom na yan. Pwede bang mamaya ka na magluto? Why? Can we sleep together? Tumango siya. Gusto niya rin kasi ang ideya nito dahil lagi siyang kulang sa tulog. At isa pa, ngayon niya lang ulit, ito makakatabi sa pagtulog. Okay, let's sleep then. Inakay niya ito papasok sa kwarto niya. Nakahiga itong patihaya at siya naman ay nakatagilid habang nakapatong ang sariling palad sa tiyan nito. Daphne, if I ask you today to marry me, are you going to say yes? No. What? Why? Because I'm not yet ready. Nainis siya sa naging sagot nito. Magkakaanak na nga sila tapos hindi pa raw ito handa.
Ilang beses na niya itong niyaya pero hindi pa raw ito handa. I understand. Siguro ibang babae na lang ang pakasalan ko. Wika niya sabay bangon mula sa pagkakahiga para maligo. Baka sakaling mawala ang inis na nararamdaman niya. Sa tuwing tatanungin niya kasi ito, laging hindi ang tugon nito. Ito lang ang babaeng niyaya niyang pakasalan pero ito rin ang laging tumatanggi sa kanya. Sa tuwing aalukin siya ni Joshua na pakasalan niya ito ay lagi siyang tumatanggi. Bakit? Dahil ang gusto niya pagkatapos na lang sana niyang mga anak saka sila nito magpakasal. Alam niyang sobra na ang pagtatampo nito sa kanya dahil hindi lang iisang beses niya itong tinanggihan kundi paulit-ulit. Joshua, nasan ka? Lumabas siya ng kwarto dahil napapadalas na ang pagsakit ng tiyan niya. Sabi ng doktor niya, sa susunod na linggo pa naman ang araw na nakatakda siyang manganak. Pero base sa nararamdaman niya ngayon, mukhang hindi na ito aabot sa 1 linggo. Joshua! Paulit-ulit niyang tawag sa pangalan nito. Hindi kasi ito sumasagot kanina pa. Hey, what's wrong? Bakit ka sumisigaw? Nandula ako sa kusina, nagluluto. Ang sakit na. Anya habang hinahawakan ng tiyan niya. Nakakainit talaga ng ulo. Alin ang masakit? Tanong nito. Manganganak na ihata ako. Sagaw niya. Shit. Nakatulala na lang ito habang nakatitig sa kanya. Dalhin mo na ako sa ospital, Joshua. Ang sakit na. Ano pa bang iniintay mo? Kung kailan naman emergency, saka pa ito parang nawala sa sariling katanungan. What? Why? Wala sa sarili nitong tanong kaya nilapitan niya ito at bahagyang niyugyug para matauhan. Imbis na siya andalhin nito sa ospital, mukhang siya pa ang magdadala kay Joshua sa ospital dahil sobrang putla na ng mukha nito ngayon. Sabi ko, manganganak na ako kaya dalhin mo na ako sa ospital. Oh shit, sakit na, hindi ko na kaya. Paulit-ulit siyang bumuga ng hangin para kahit papaano ay maibsan ang sakit pero parang hindi naman epektibo. Bago pa man siya manganak sa harapan nito, dinampot niya na ang susi ng sakyan nito na nakapatong sa center table at dahan-dahan na humakbang palabas. Siya na mismo ang magdadala sa sarili niya sa ospital dahil baka mapatay niya si Joshua. Bago siya tuluyang lumabas ng pintuan, nilingon niya muna ito. Para itong wala sa sarili dahil nagsasalita itong mag-isa. Kailangan ko tawagan sila Vincent, Nick. Tama, tatawagin ko sila. Narinig niya sabi nito habang pabalik-balik na naglalakad. Kaya naman hinayaan na lang niya ito at paika-ika siya naglalakad papunta sa sasakyan nito habang nakahawak sa tiyan niya. Nangya talaga. Daphne! Tawag sa kanya ni Joshua. Where the hell are you going? Tanong nito sa kanya. Mabuti naman at nahimas-himasan na. Maghahanap ako ng bakanteng lote at doon ako manganganak. Get in. Dadalhin kita sa ospital. Oh my goodness. What is happening right now? Habang nagmamaneho ito'y pasulyap-sulyap ito sa gawin niya. Are you okay? Oo. Ayos lang ako kaya kumalma ka. Mukhang ikaw pa itong manganganak eh. Huminga ka ng malalim at kumalma ka dahil baka maaksidente tayo. Wika niya rito pero kabaliktaran ang nararamdaman niya. Ramdam niya kasing malapit na talagang lumabas ang anak nila dahil mayat-maya na itong humihilab. Pagkalipas ng 10 minuto ay nakarating na rin sila sa ospital. Itong si Joshua parang tanga dahil pagdating nila, sigaw ito ng sigaw. Nakakahiya. Daphne, are you okay? Tanong ni Joshua sa kanya. Hindi niya na maintindihan ang itsura nito kaya sa kabila ng sakit na nararamdaman niya ngayon, natatawa siya dito. Why are you laughing? Ngumiti siya na malapad dito para ipakita na maayos lang ang lahat. Don't worry, Joshua. Everything is under control. Just trust me. Tumango naman ito pero hindi nakaligtas sa kanya ang pagtulo ng mga luha nito. Hindi ka mamamatay pagkatapos mong manganak, diba? Kaya mong ilabas ang anak natin dahil dadagdagan pa natin ng 7. Mangako ka, Daphne. Magiging maayos ang lahat, diba? Na makakalabas ka ng buhay sa kwartong iyan. Turo nito sa delivery room. Sunod-sunod siyang tumango. Yeah. Pare. Dude. Napatingin sila sa mga bagong dating na sina Vince at Nick. Patakbong lumapit sa kanila ang dalawa kaya hingal na hingal ang mga ito nang makarating sa harapan nila. Go, Daphne! Go! You can do it! Malakas na sigaw ni Vince. Kaya mo yan. Isipin mo na lang na yan ang kapalit ng sarap na pinagsaluhan niyo ni Joshua. Dagdag pa nito dahilan para irapan niya ito. Queen! Malakas na sigaw ni Ethan sa pangalan niya kaya halos lahat ng taong nandoon ay napatingin sa gawin nito.
Yung sigaw kasi nito parang tanga dahil halos umalingaw-ngaw na sa buong ospital. Daig pa nito ang nasusunugan. Queen, di ka pa rin nanganganak? Tanong nito sa kanya na makalapit ito na parang asong hingal na hingal. Mukha ba ako nanganak na? Piloso po niyang tanong. Napatingin naman ito kay Joshua. Sabi mo kanina manganganak na si Queen. Umismi dito kay Joshua. Liwanan ko tuloy yung kinakain ko doon. Kung alam ko lang na hindi pa naman pala, sana inubos ko muna yun. Gutom na gutom pa naman ako. Joshua, bigyan mo nga ng 1,000 yan sa Ethan para manahimik. Nagkiskis naman ito ng sarili mga palad. Tuwan-tuwa porket bibigyan ng perang ipangkakain. Ikaw magbabayad ng hospital bill ko. Ethan ha? Nawala ang ngiti nito dahil sa sinabi niya kaya nagtawanan ang 3 lalaking kasama niya. Nang magtuloy-tuloy na ang sakit na nararamdaman niya ay kaagad na siyang pumasok sa loob at tinalikuran na ang mga kausap. Pero sumunod si Joshua at hindi binibitawan ang kamay niya. Pwede ba ako sumama? Sir, hindi po kayo pwede sa loob. Si Ma'am lang po ang pwede. Wika ng doktor habang inaalalayan siyang humiga sa hospital bed. Dito lang ako sa tabi ng asawa ko. Sasamahin ko siya hanggang sa mailabas niya ng anak namin. Pagmamatigas ni Joshua. Dok, nararamdaman ko na po lalabas ng anak namin. Yung sakit po hindi na biro. Anya sa doktor habang mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Joshua. Taning na naman ito ang puwerta niya at sinabi nakikita na nga raw nito ang ulo ng anak nila. Take a deep breath, Mrs. Villana. Nakikita ko na ho ang anak niyo. Imporma ng doktor. Huminga siya na malalim at pagkatapos ay ibinugan niya rin, sabay ire. Shit, is he okay? Bahagyang nakasilip si Joshua sa gitnang bahagi ng katawan niya kung saan lalabas ang anak nila. Hindi siya magkakasya, Dok. Goodness, ang liit lang na lalabasan ng anak namin. Hysterical nitong sigaw sa mga doktor na nagpapaanak sa kanya. Napabaling ito sa kanya. Are you okay? Is he okay too? Sunod-sunod nitong tanong na halatang natataranta. Ang mga kamay nito ay sobrang lamig na din. Umira siya ng isa pang beses hanggang sa maramdaman niya ang paglabas ng anak nila. Nang umiyak ito, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Napatingin siya kay Joshua dahil nakatitig ito sa anak nila na umiiyak at pagkatapos ay unti-unting bumitaw sa kamay niya at bumagsak sa sahig. Nawala ng malay. Napaka-nerbiyoso talaga. Ang hirap palang manganak, nakakapanghina pero masaya. Nakakaramdam na siya ng antok pero parang ayaw niyang matulog dahil nakatitig na lang siya sa maliit na anghel na nasa tabi niya. Kamukhang kamukha ni Joshua ang anak nila. Napairap siya nang wala sa oras dahil wala man lang nakuha sa kanya. Siya ito naghihirap ng 9 na buwan tapos magiging kamukha lang ni Joshua. Anak, tawag ng daddy niya pagpasok sa recovery room. Are you hungry? Umiling-iling siya. Dad, can you watch over him? Matutulog lang ako sandali. Kapag umiyak, kisinin niyo po ako kaagad ha. Nakatingin ito sa anak nila kaya hindi niya sigurado kung narinig ba nito ang sinabi niya o hindi. He's so cute. Like father, like son, huh? Umiiling-iling ang daddy niya. He's more handsome than his father. Andito habang nakatingin sa anak nila ni Joshua. Dad, where's Joshua? Diyan sa labas. Pinapakalba ng mga kaibigan niya. Bakit, Dad? He's crying. Pinagtitinginan na siya doon sa labas. Akala mo'y nabando na para umiyak siya sa labas. Natatawan nitong Saad kaya tiningnan niya ito nang may kasamang pagdududa. Ano po bang ginawa niyo sa kanya? Nangihina niyang tanong sa ama. Wala. Don't lie to me, Dad. What did you do to him? Niloko ko lang naman na hindi ako papayag na magpakasal kayo. Sinabi ko rin na dadalhin ko kayo sa ibang bansa. I'm just joking, but he takes it seriously. Kaya yun, hindi na tumitigil sa kakaiyak. Kaya naman pala, masama na nga ang loob ni Joshua dahil sa ilang beses na niyang pagtanggi tapos dinagdagan pa ng daddy niya. Pwede po bang tawagin niyo siya, Dad? Tumango naman ito bago lumabas para tawagin si Joshua. Wala pang 5 minuto ay nasa harapan na niya si Joshua habang namumula ang mga mata. What happened? Tanong niya na kunway hindi niya alam na sinabi ng kanyang ama na umiyak ito. Hindi ito sumagod bagkus ay yumuko ito para halikan siya sa labi. I love you. Pahayag nito pagkatapos siyang halikan. Tumingin naman ito sa anak nila. I love you, son. Hindi ako papayag na ilayo nila kayo sa akin. We will never leave you. I will marry you this time, Joshua. I promised.
Sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito habang nanginginig na ang daliri, habang may hinuhugot sa bulusan nito. Walang babalang kinuha ang kamay niya at isunuot sa kanya ang singsing. Baliw talaga. Hindi mo pa nga ako tinatanong eh. Gusto mo nalang isunuot itong singsing. Kunwari nagtatampo siya sa ginawa nito pero ang totoo ay parang sasabog ang puso niya dahil sa sobrang saya. Sabi mo pakakasalan mo ako sa pagkakataong ito kaya hindi na kita tinanong. Kahit naman ayaw mo, wala ka na rin namang magagawa dahil hindi ako papayag na hindi tayo makasal sa simbahan. Nakaismil nitong wika habang nakatutok ang mga mata nito sa anak nila. Kinakausap nito ang anak nila kahit na nakapikit naman ang mata ng huli. Pakaramdam niya, siya ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Hindi man naging maganda ang umpisa nila, pwede naman nilang ibahin ang kwento nila depende sa nararamdaman ng puso nila. Bago siya igupo ng antok, naramdaman niya pang hinalikan siya ni Joshua sa labi at narinig niyang sinabi nito kung gaano sila nito kamahal.